may sumusuportang mayamang bading kay Fred Moser. Oo. Na ayaw sabihin sa akin, nung aking source, kung sino yung bading. Bakit daw sinisiraan natin ang pamilya ni Dennis Trillo? Bakit daw sinasabi natin na hindi magkasundo or hindi kinikita or hindi man lang binabati ni Jeneline Mercado ang kanyang mga in-laws. Si Dennis Trillo ay nag-DM po sa amin para linawin yung issue. Para magbigay na rin ng pahayag. Ang sabi ni Dennis, hindi rin naman tayo papatinan kung may magsasabi pa rin sa kampo ni na Becky na fake news yan. Kasi pag sinabi niyo pa yan, may mga resibo kami. Hello mga kabi! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mamalay! Ito po si Tamali, wala sa boy! Ito po si Ate Brenna. Ito po si Oliver Carnan. Ba't may hawakan saging? Kakain sana ako eh. Hindi ka naman napipigil dito kahit nagsushoot, kumakain ka. At ito naman po inyong lingkod, Papa Osin Odiguez. So, ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali! La 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 Ichichika na namin, dali! Ay, ganda ng kwintas ko. Ay, naku, fake naman yan eh. Hoy! Hindi galing to sa Kubo by Viewpoint kay Sir Francis. Alam ko naman. Baka fake naman, oh. Ay, hindi naman fake. Hindi rin naman ito maisasanla. Pero Oo ito yung nga. souvenir ng Kubo by Viewpoint. Yes! Sa Zamboanga del Norte. Ayan. Yes. Ang dami na Ganda, nagpapabook sa kanila. Yes! Ang ganda naman, O, di diba? ba? Pak. O, meron din ako, binigyan ako ni Dahlia. Yes! Oo, ha? Ay, ako eh, syempre pa, maraming salamat kay Sir Francis, Kay Tita Lulu. Tita Lulu, at kay Miss Julie. Yes. Yan, sila yung may-ari niya na. Diyos ko, naloloka raw sila sa dami ng tumatawag. Diba? Oo, mukhang gusto yata nila na-experience yung nasa edge sila na parang mahuhulog na sila doon. Oo nga. Kaya naman ang tinatanggap dyan, puro yan, for adults lamang po. Oo, Walang walang bata, bata. ha? Para mas ma-enjoy ng mga malalaki ang tanawin. Yes. Na para kang mahuhulog. Part yun yung experience na dami nagsasabi ng delikado. Oo naman po totoo. Kaya nga for adults kasi para may mga may mga ganun talaga na yun, di ba? Na part ng experience ko, bakit kaya walang harang? Pero kasi parang may iba yung experience mo kung may harang eh. Di ba? Oo. So try nyo rin po. At least importante, hindi fake yung view. Yeah. Tunay na tunay yung view, di ba? Bakit grabe yung emphasis mo dun sa Sinamula mo kasi ng fake to eh. Naalala ko tuloy yung mga nagsasabi ng fake news. Naku, noon pa naman tayo pinagbibintang ang fake news. Oo, Diyos ko. Mula pa nung naghiwalay ang Katniel. Fake news, Diyos ko. Kung alam nyo lang yung mga bashing sa amin. Diyos ko, nakakaloka. Umabot pa ng Pasko yan. Kaya bashing through the snow. Talaga ba? Di ba yun? Oo. Alam nyo, hindi na ho bago sa amin yan, Han. Sinasabihan kami ng, nagkakalat kami ng fake news. Pero na, meron naman tayong balita, sinasabi mo na meron kang source. At saka pag binabalita naman natin, sinasabi natin na bukas ang ating tindahan para sa panig naman ng mga gustong magsalita. At saka diba? hindi naman natin sinasabi na confirmed yun. Yes. Unless it is. Diba? Diba? Kaya nga, ito nga, katulad nito. Mukhang kuya. Alam mo, paulit-ulit ka, wala kang baon na late ka today. The late Mrena. Ayun Nakakaloka lang, ka. the late. Na back to you ka tuloy, Mrena. Oo. Anyway, ito na nga. So, sinasabi na bakit daw sinisiraan natin ang pamilya ni Dennis Trillo. Bakit daw sinasabi natin na hindi magkasundo or hindi kinikita or hindi man lang binabati ni Jeneline Mercado ang kanyang mga in-laws. Oo. Actually, binasa lang naman namin yan. Siyempre, obviously, hindi naman namin para sabihin kung sino dahil nga source, hindi ba? Ganun ho magprotekta ng source, no? At saka the fact na may binasa ka na may ebidensya. May diba? ebidensya. May resibo na hindi natin inimbento. Oo, kasi unang-una, hindi naman namin malalaman yung kung walang kung walang nagsabi, kung walang nagkwenta. Oo. Dalawa yung nag-ano sa atin. Ay, parang pangalawa na to Nung una hindi ko pinansin pero may pangalawa na. So,
Wala namang kabaklaan na, ba't Oo inubo? nga. Ayun lang. Bumalik yung, ewan ko, bumalik yung ubo. Ha? Kaya nakakain na ako sa sana eh. Saging para sa ubo? Oo nga. Eh kasi naman pag kumakain ng saging, yun yung buo ginaganon. Ayun. Yung saging. Ay baka na para umabot dun sa throat. Hindi umabot sa puso dahil ang paniniwala ni Oliver, saging lang ang may puso. Saging lang, saging lang. O anyway, going back, no? Ito na nga, so nagpahayag na si Becky Aguila. Yung manager ni Dennis Trillo at ni Yes. Jeneline Mercado. At ang sinabi nga ni Becky Aguila na tinext pa tayo ng ating kaibigang si Vinya Vivar na siya nagpi-PR sa mga alaga ni Tita Becky. Eh, sabi ko nga, kahit pinalalabas na fake news yung aming balita, ilalabas ko pa rin yung pahayag para lang maging fair sa kanila. Okay, gagamitin ko yung ideal vision ko. Yan. Diba, Doc Jessica D? O, ito na nga. So, sabi dito, Ay, pahina! Ay, nabasa! ito na. Okay. Sabi nga ni Becky Aguila, Jen is the most genuine, sweetest, nicest, most loving, kindest, respectful, and generous alaga I have. I've personally seen and witnessed how she takes care of everyone. It's 2026. Spread love and joy. Huwag ganyan. Dennis's family is very private. Huwag sila idamay. Ano sinasabi niya na huwag ganyan? Siguro, huwag ganyan. Huwag magbalita ng ganun. Eh kung may source ka nga. Ayun na nga. Siyempre, hindi naman nila maiintindihan yan, ano. Ayan na, nilabas namin yan, ha. After ni Becky Aguila, no, na maintindihan natin, dahil kahit ako, manager ako, yung alaga ko, nasangkot. Magbibigay kami ng statement. Ganon din, kailangan kong protektahan ang aking alaga. Ito naman, iba naman yung kay Becky. Naiintindihan kita, ha, Tita Becky, ha, kung pinagtatanggol mo si Jenny, dahil kahit ako naman nasa posisyon mo, eh yun din ang gagawin ko. And I'm sure si Vinya Vivar, na isa ring reporter, alam niya kung ano yung namin, mga trabaho namin, di ba? Bilang reporter. Yung sa amin, hindi naman kami nag-invento. Meron naman kaming source. Ay, nagkataon lang na hindi naman namin pwedeng ibalandra kung sino yung source namin. Kaya nga source siya eh. Maintindihan ni Vinya yan. At si Vinya pwedeng ipaliwanag yan kay Tita Becky. Okay? So, hindi kami naghahasik ng fake news. Oo. Kung fake news man ito, sana nga fake news. Para alam natin na wala talagang ganong nangyari. Si Dennis Trillo ay nag-DM po sa amin para linawin yung issue. Para magbigay na rin ng pahayag. Ang sabi ni Dennis, Ano? eto, Ay, pahina talaga! kaya nakikialam, cellphone nyo to. Eto na, sabi ni Dennis, Sinabi? wala pa, mamanoy, wala pa. Eto nga, sabi ni Dennis, hindi pa kami nag-uusap ni Marjorie hanggang ngayon. Ah, Padilla yan! Ay, Maling page! Sorry, mali. Maling Dennis Trillo. message. Dennis Trillo pala. Sorry naman, sorry. O, ito na. Sabi ni Dennis, hindi na raw siya maihang magsabi sa akin dahil komportable naman daw siya. At tulad ng kanyang naging press statement, halos ganun din ang laman ng kanyang mensahe sa atin. At yung press statement niya, and we quote, sa mga hindi po nakakakilala sa aking asawa, isa siya sa pinakamabuting tao sa buhay ko. Isang pribileyo na ako ang pinili niyang makasama habang buhay. Ang mga magulang ko naman ay may edad na po. Hindi rin sila showbiz at tahimik lang sila na namumuhay. Huwag naman sana silang bigyan ng issue. Mahal na mahal ko po silang lahat at maayos ang samahan namin kahit di man kami madalas nagkakasama dahil sadyang busy ang aming mga schedules. 2026 na po, mag-focus na lamang tayo sa pagiging mabuting tao. Madaming problema ang ating bansa na mas kailangan nating pagtuunan ng pansin. At yun nga, yung iba namang mensahe ni Dennis ay pinili na lamang naming huwag ilabas dahil hindi namin na ipagpaalam sa kanya. So ano masasabi mo dyan, Nay? Okay, so nilabas po namin yung pahayag ni Tita Becky at ni Dennis. Yes. Okay. Binalikan ko yung source ko. Ay, ang sabi? Sabi niya sa akin, ba't mo ako babalikan? Nag-on ba tayo? Ha?
sabi ko na eh. Sabi Hindi, ko hindi, na, joke lang. matulis ka talaga eh. Hindi. Hindi. So, ito na nga. Tinanong ko siya ulit. Sinend ko kasi yung press statement ni Dennis. Ganon din yung kay Tita Becky. Sabi ko, ano po ang masasabi niyo doon? Para lang fair. Sabi niya ay, everything I told you is true. At least, he did not deny. So, yun lang ang sinabi niya. At sinabi nga niya, I stand by my story. Sa source mo. So, yun, at least fair. Okay? Ngayon, kung iniisip ng ibang tao na pinag-aaway namin, yung mga tao, hindi po. Malay nyo, maging simula ito nang hindi natin alam, baka mag-usap na si Jen at ang family. Oo, Ni sana. Dennis, lalo na yung mga sisters. Kung totoo man, sana nga talaga. Yan ang maging ending, di ba? Oo, di ba? Na, hindi natin alam, baka ito pang paglabas nito, biglang may ma-realize ang family ni Dennis, o si Jenny Lynn mismo, o si Dennis mismo. And then, ang ending nito, Magkaayos sila, kuya. Ganun naman lagi. Tinapos naman. ba't ang mga nasa likod natin, may isa script. Isa ugali nyo eh. No? Ganun naman kasi talaga, kuya, lagi yung inaano eh. Oo, kaya nga, sino bang ayaw? Naku, ako rin daw paulit mo. Sino bang ayaw magkaayos, Brenda? Oo. Pero sinabi nga ni Vinya Vivar na paano rin hindi magkakasundo yung sisters ni Dennis tsaka si Jenny Lynn. One time daw, ang sister pa ni Dennis ang nag-alok ng isang produkto para i-endorse ni Jenny Lynn. Kaya lang nga, hindi nagkatuluyan. So, ibig sabihin, nagkaroon pa ng communication. Ngayon, tinanong ko yung source ko kung totoo ba. Hindi pa rin daw nag-uusap. Ako naman, bilang siyempre sa atin nagsimula ito, no? Kung nakasaling man ng damdamin ng isang pamilya yung aming nireport, sigurong iisipin ko na lang, baka ito rin ang pwedeng maging hudyat para maayos ang hindi maayos. Di ba? Oo. Hindi natin binabaliwala yung pakiusap ni Dennis sa atin. Sobra kong ang ina-appreciate yung naging gesture ni Dennis. Dahil alam mo naman yan, di ba? Sobra kong best actor yan. Yes! Oo, di ba? Hindi natin binabaliwala yan. Talagang sobra kong ina-appreciate yung effort ni Dennis. Pero, syempre, may mga nasa kampo nila na sinasabi, fake news tayo. O, syempre, hindi nyo naman din po papalagan namin na may source po kami para magiging fake news. Hindi ko naman sinabing reliable ang source ko. May source lang kami. Di ba? At ganun pa man, hindi rin naman namin kinoconfirm. Pangalawa, hindi rin naman namin ginajudge yung binabanggit ng source namin. Bagkus, binibigyan namin ng pagkakataon makasagot yung mga involved dun sa issue. Kaya nga, hindi namin ho ginajudge yung mga taong involved. Yes. Hanggat kaya namin wag i-judge, hindi namin ginajudge. Tsaka lagi tayong dasal natin every time na meron tayong ibabalita na tungkol sa hindi pagkakaintindihan ay, di ba, na sana magkaayos. Oo. Yung iba kasi, alam mo na, di ba, tayo kasi nauuna sa balita. Ayaw nila. Ay. Ayaw nila. Ay, Kaya, ano? ang ginagawa nila, fake news. Fake news daw tayo. O di fake news. O di tapos ang usapan. Diba? Madali mo naman kausap. Diyos ko, ako pa ba? Oo. Pamigay naman pa. Diba? Tsaka gano'n naman na yung balita, di ba? Hindi ba sa atin nauna, may lalabasan din na iba yan. Oo, di ba? pag lumabas pa sa iba, pangit pa delivery. Baka, malay mo, di ba? Diba? At least dito Oo. nahahagod natin ng maganda at nabibigyan Yes. natin ng chance yung involved na tao na magsalita about the Tama. issue. Diba? Ngayon, pag may mga naglabasan dito tapos magbibigay kami ng kuro-kuro, ng opinion, oo, lalo na to, na may pagkamaldita na raw lately, no? Oo. Kaya, Lahat naman tayo, we're entitled to our own opinion, di ba? oo. At ganun pa man, huwag kayong mag-alala. Sobra kaming binabash. Oo. At normal na sa amin yung binabash kami araw-araw. At the same time, meron din namang pumupuri sa amin at sumasaludo sa amin at natutuwa sa amin. O, yun na lang ang amin tinitingnan at pinagpapasalamat na may mga naniniwala pa rin. Thank you po. O ayan, sana dito na mag-end ito. Kung syempre, hindi rin naman tayo papatinan kung may magsasabi pa rin sa kampo ni na Becky na
fake news yan. Kasi pag sinabi niyo pa yan, may mga resibo kami. Eh, gusto ko na lamang tong mag-end dito. Kasi maayos, formal, at marespetong nakiusap si Dennis Trillo. Eh, meron pa raw isang fake news. Tapos na nga eh! Yung tungkol kay Fred Moser. Ah. PBB. Bakit? Oh, what about Tito? Yun na nga, na kaya daw hindi na i-evict si Fred Moser sa PBB Oh. dahil meron daw isang mayamang sumusuporta na bading sa kanya. Kaya hindi siya na-evict. Chismosan. Ano, nakakaloka. Sabi ko sa inyo eh, lagi kami napaparatangang fake news dito. Pero normal lang yan. Depende pa rin naman sa mga tao yan kung sila maniniwala na fake news peddler kami or ano. Nasa inyo yan. Bilang patas naman tayo dito, no? Yes, dito ho lumabas yun. Kasi nga, may nakausap ako sa phone na nagsasabi na may sumusuportang mayamang bading kay Fred Moser. Oo. Na ayaw sabihin sa akin, nung aking source, kung sino yung bading. Okay. So ito yung sinabi natin dito. At hindi naman namin ginajudge yung bata. At sinabi ko nga, kahit sino pa yan, ang binibilang naman dyan, boto. Tama. Oo, Hindi naman kung sino yung bumoto. Ang importante, Oo. boto. Oo. Yun yung mechanics ng ano na yan. Oo. Diba? Kasi like 3-4 times nang nanonominate si Fred Moser pero hindi na-evict at naisasalba pa rin at patuloy pa rin ang pamamayagpag sa loob ng bahay ni Kuya. Okay. Kausap ko yung mga taga Star Magic kasi siya ay hinahandle ng Star Magic. At ang sabi sa akin, yung nanay ni Fred Moser ay syempre nag-aalala. Kasi daw dito galing yung balita. Kasi daw, syempre, pag dito galing balita, pinaniniwalaan. Syempre, ang sabi ko naman, yun lang naman ang sinabi na kausap. Pero hindi naman namin siya basta pinaniwalaan. Eh, inihatid lamang namin dito, yung balita. Eh, syempre, yung nanay nangangamba na, sandali, hindi naman totoo ito. Wala akong natatandaan na merong sumusuporta sa anak ko na bading. Lahat ng mga boto na napupunta kay Fred ay boto ng mga kaibigan na mga fans club ni Fred para siya ay maisalba, maisave. Ay, talaga kuya? Alam ni Mother kung sino-sino yung mga bumoboto? Natural kasi mga kausap niya yung mga fans, mga supporters. So yun daw, para daw palabasin na kaya na si Fred ay dahil sa tulong ng isang mayamang bading. Parang ano to, nabaliwala na yung boto ng mga tagahanga, ng mga organic supporters. Yung ganon. Lalo na may kaya naman daw si Fred Moser. Kasi international lawyer si Daddy. Yes, oo, sa Europe. Sa European Union ba yun? Something like that. Oo, ganon. Siyempre, tulong-tulong din naman daw mga pamilya para ma-save yung bata. Kasi andyan na eh. At yung mga kaklase sa Lasal ay sumusuporta din daw. Yun. So, hindi raw totoo na may bading na milyonaryo na sumusuporta kay Fred. So ma, Oh, sinabihan mo na ba yung source mo dyan kay Fred? Tungkol sa informasyon na yan. ayun na nga. Oh, syempre, kausap ko din, di ba? Eh, ganun lang naman to, tagapaghatid. Para lang balance din. Okay. Yes. Ang sabi ng source ko, okay. Ha? Bakit okay? Sa dami ng sinabi. Yun lang talaga. Okay? Okay. Ayun lang sinabi sa akin. Oo, at least okay na. Kuya, may intriga naman yung okay. Eh, yun lang sila. Ano, dagdagang kumrena. Oo nga. Yun ang sinabi ng source. Oo. Eh, alam mo, sa totoo lang, again, ito na naman tayo, Diyos ko. Alam niyo, kung sakali naman na totoo yun, eh baka admirer lang naman yun ni Fred. Or fan. Fan. Diba? Kasi Diba? nga, sabi nga natin, diba, ang labanan dyan ay boto, diba? Ano, Mamanoy? But, Boto! nagkagalang ko kuya eh. Teka na, Bisaya ako, alam ng Rena. Teka. Nagpapagin ako. Boto nga! Ang labanan dyan, boto. Di ba na, if we're going to be objective about it, di ba, kahit anong gender nung bumoboto, ang importante, bumoto. At Kung nag-reflect maraming yun sa bumoboto, counting. sana all, dahil maraming bumoboto sa'yo, di ba? Ngayon, yung mga nagbibigay ng mali siya dun sa identity ng mga bumoto, eh,
malice is in the head of the beholder. Di ba? Alam mo, Kayo ito yung nagbibigay ito ng pa mali nga. siya. At saka pag may mga ganyan na meron tayong mga manok, di ba? Sa mga competition, sa mga contest. Di ba? The more na may mga pumupukol dun sa manok natin, the more tayong ginaganahan na ipagtanggol, na suportahan. Correct. So, baka mamaya, di ba, if there's any consolation dun sa naibalita na yan, baka mas lalong dumami yung bumoto kay, kay Fred. Oo, alam mo ba, sabi ng taga-Star Magic sa akin, Uy, Och, pag nakita mo si Fred in person, mas gwapo siya sa person. Ayun. Ay, Oo nga, ako siya. Nakita mo na ba siya? In person hindi pa, pero nakikita ko sa oo, gwapo naman talaga. Kaya naman, hindi naman maiiwasan na yun na maraming hahanga. Sabi diba? ko nga, naku, Diyos ko, bigla tuloy ako na-curious kay Fred. Siguro tututukan ko ang PBB para lang makilala ko siya. Imagine mo dahil lang dito sa isyong ito, ha? Oh, siyempre, somehow, di ba, nakatulong din kahit paano yung curiosity ng mga manonood kay Fred because of the issue. Oo. Kumbaga, hindi naman niya hiningi yan. Yung iba nga gumigimik pa eh. Di ba? Tama. Para lang magka-issue. Eh, si Fred, di ba? Kung saan na lang dumating yung nilinaw naman nila na ito ay walang katotohanan. Oh. At saka teka lang, Nay, hindi naman lumalabas dun kung magkano yung mga votes, di ba? Percentage lang. Hindi. Oo. Hindi. Pero at least, di ba, nasisave yung bata. O talagang malay naman natin, baka gumagana yung boto ng mga kaklase niya sa Lasal. Oo, Ay. tama. Okay, tama na yan. Nalinaw na naman. Move on na tayo. Ay, Parang inip na inip ka, no? Hihina. Tayong-tayo na siya. Ay, nako, sandali lang. Diyos ko, hanggang ngayon, alam mo, laman ng kahit anong opisina, yung power couple. Ay, oo nga. Alam mo, ikaw yung pinag-uusapan eh. Ikaw yung lagi nakukot. Hindi naman sa'yo galing yung blind item. Ano ba yan? Tama. Oo, inaano lang namin dito ina-item lamang namin dito kasi ngayon ang in. Tsaka nakikihula nga rin Kasi kami. yung power Dahil hindi couple. namin alam kung sino. Oo, nakakaloka. Sabi kami, araw-araw namin hinihimay yung mga clue. Para tayong mga investigador ng isang krimen, bawat isang maliit na ultimo yung mga words na ginamit, hinihimay natin, baka clue. Hindi nga, alam mo ang clue daw doon, yung naka-quote na power couple. Oo, kasali Bakit daw yun power sa couple? clue. Yun daw ang pinaka-clue talaga. Yun na nga. Hindi niyo pa ba nakuha? Power couple. Oo. PNC. Ay, Power. Yun daw ang ayaw naman namin magbanggit din ng, yun daw ang clue, ha. Tapos, yung ibang mga clues doon, ng mga red carpet, squeaky clean, kung ano-ano. behind the smiles, Dinagdag- endorsements. Dinagdag lang daw yun. Talaga. Oo, para daw mas maraming hula ang ma-create, ang masabi ng mga tao. Kaya tinan mo naman, nagtagumpay naman. Ayun nga. Ang dami-daming mga napagbintangan. Si Luis at si Jessie Menjola. Okay, ito yung nilinaw ni Luis, hindi raw totoo. Si Marian, si Ding Dong, hindi rin daw totoo. Yes. Di ba? Mateo tsaka si Mateo, si Sarah. Sarah. Wala pa silang pahayag. Oo. Sino pa ba? Si Juday at si Ryan. Ryan. Oo. Si Ann at si Erwan. Si Zoren, si Carmina. So yan mga yan, walang pahayag. Otherwise, ayaw talaga nilang patulan. Dahil katsipan. Dahil tama nga naman, bakit ka magre-react sa blind item? Blind item yun. Correct. Ganun. Oo. Ang dapat nating inuurat dyan si Inside the Metro eh. Kasi sila siya yung yan. naglabas eh. Oo, kuya. Bakit nag-react si Luis at saka si Marian? Kasi nga, si Marian tinanong. Ikaw ang itinuturo kay ni Dingdong. So, nagsabi siya na sanay na ako dyan. Every January na lang, lumalabas yung mga ganyan. So, okay daw sila ni Dingdong. May nagtanong naman sa SOCMED kay Luis at sinabi ni Luis na hindi true. So, yun. Ibig sabihin, dinag sila, sinagot lang nila. Tama. Hindi dahil, ito blind natin, magre-react ako. Hindi. So, yun. Kaya yung iba, titingnan natin kung magre-react. Ang importante ay sobrang invested
ang mga tao sa power couple na ito. Yes. Oo, ha? Tapos, ang pinaka-clue daw ay P at C. Hindi kaya Piolo and Shoday? Okay, pilit mo yan. Tapos nag-ano sila, dahil P and C nga yung clue, naglalabas sila ng dating mga vlogs. Oo, ito, sinabi niya, kaya siya matibay, ganyan-ganyan. Yung ganun, ang daming lumalabas sa ganun. Sabi ko, sila ba? So, hula pa rin yun, hindi pa rin Yes. naman yan confirmed. Naku, kuya. Binibigyan mo na sila ng idea eh. Gaga? Siyempre, pinag-uusapan yan, Mrena. Oo. Sa bawat sulok ng mga parlor, opisina. Gusto, pati ako tinatanong, ano maisasagot ko? Wala naman nagchichika sa akin kung sino nga yung mga Ay, yan. pala ka, oh. Ay! Ano ba yan? Galing ba yan ng ano? Kubo by Viewpoint? Ewan ko sa iyo na. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito pa si Mama Loy, mga nanonood ko sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click yung like na subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode ngayon at meron kayong komento sa aming chika, comment below, click like button. Huwag kalimutang i-click ang notification Dahil bell. pag kinlik niyan, kayong una-una man-notify na meron kaming latest update, ha? Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po at nakapost pa rin yung aming masayang bakasyon sa Cuba by Viewpoint at dyan po sa Zamboanga del Norte. Sana po panoorin nyo dahil ang saya po talaga. At informative, ang dami nagsasabi, ang dami nila natutunan, di ba, Dr. Rizal? Oo, di ba? Nandiyan po yan sa channel ko. And thank you so much to Envy Skin for our skin. Ayan po ang mga drips, ang mga facial treatments, di ba? Ayan, Na si Oliver, nagpapafresh ang ng mga ganda-ganda ng skin ano, namin. Max. Di ba? Oo. Si Oliver Pop. Oy, Pierce! Yes. Oo, Ayan, di si ba? Tamerlane din. Feeling mo rin, oh. Di ba? Siyempre si Mrena talagang Bakit? naku, abangan ninyo kasi ito si Mrena talagang pinainom ng growth balls. Ha? Totoo ba? Tingnan natin, ha? Hindi, kuya. Tingnan natin kung tatangkat si Mrena. Mrena, tayo ka nga. Nakatayo na to eh. So, akala ko nakaupo ka din. Yeah. Oo. At syempre, ang ating gorgeous na ngiti. Yeah. From Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic. Happy birthday Happy again! birthday! Doc JC. Ka-birthday ni Doc JC, ang aking ina. Yes! Aling mami. Happy birthday, Nay! Kaya kumpleto ang pamilya dyan na Yes. pumunta sa nanay ko. Ayun. Yes! Oo, ayan, happy birthday. Happy birthday! Ayan, syempre pa, nako sa February 13, ha? Oh. 8 p.m. Nako, merong show ang ating kumare at napakahusay. Ang multifaceted na si Miss Marisa Sanchez. Ang kanyang Valentine special Wow. plus surprise guest, ha? Wow. Sa Music Museum po ito, February 13, ha? Wow! Oo, ayan. For your tickets, ayan, ang VIP 2,500, Orchestra 2,000, Balcony 1,500. For ticket inquiry, message lamang po kayo sa 0917-117-0315. Yeah. And look for Miss Reyma Ancheta. Ayan po, nasa ilalim Saan gagawin to? sa Music Museum. Ang taray. Ayan, napakahusay na komedyante at singer yan. Si Yes. Miss Marisa Sanchez. Ha? Ayan. At syempre pa, ang akin pong OGTS Inspires, ang show namin ni Ina Evans, ang The Issue, Yes. si Erin Diaz, at si Yes. Mira TV. Ayan. Yes. At syempre, nasa likod na rin lang ni Mrena ang Ultra Mega. Aha. Namili ka na ba sa Ultra Mega, Mrena? Yes, kuya, namili na ako. Wow! Hindi mo pinopost, no? Kasi alam mong hihingan ka ng mga kapitbahay. Dapat pinopost mo para malaman nilang doon ang pinakamurang bilihin. Yes! Dahil na ultimo mga sari-sari store at saka mga mini groceries, dyan din namimili. Correct. Oo. Yun, oo. So it means it's super duper affordable. Yan, Diba? correct. Oo. Ang mga kasuki natin na pumunta na kayo dyan at i-avail niyo yung kanilang card na kasuki. Yes. Ang mga presyo ng bilihin dyan, mas mababa pa sa sari-sari store. Yes! Siyempre, Tamerlane. Kami Mopia po, inyong Alaska Boy sa Instagram. At thank you po, Envy Skin and Iconic. Wow. Ikaw naman, Rena. Yes, hello mga ka-update ko. Follow naman po ng aking FB page. At yung Rena ko, MRENA. Yes. Dr. Jessica D, punta ako dyan. Yes! Happy
happy 40th anniversary pa rin sa Radio Vision. Ayan, so maninibago tayo kay Oliver Carney sa susunod dahil kaya na niyang itaas ang kanyang kilay Yun! sa Ay! susunod na episode. Ang taray! Dahil magpapakilay na siya sa nagkilay sa akin Oh, na si right. Chester. Oh. Ayan, ng Skin Art Manila. Oh, tattoo ba yan? No! Oh, ano yan? O, diba? O, buhok pa rin siya. Ang galing Ay, nga ang eh. Ang galing. galing talaga ni Chester. Yung iba talaga, ay, naumaliwanag sa mukha mo, Oji. Oo. Dahil sa kilay ko. Ay, taray. Akala ko tattoo. So it's not tattoo. Kaya nainggit siya, magpapakilay siya. Wow. YouTube channel ko, Hollywood Flip by Oliver Carnay. Yes. Follow and subscribe. Yan. Siyempre, pang ganda ng damit niya, oh. Ay, ang taray. Ano yung damit mo? Tayo ka. SB19. Wow! Wakasan simula. 18 yan sa... Wow. Bati na Ay, kayo. ah. Bati na kayo. Okay na yan. Ay, Oo. baka kanood tayo dyan, Tito? Tanong natin kay... Bati na ba kayo? Okay na ba? Ayan. Oy, isa ka ng 80. Yeah. Oo, ayan. At syempre pa ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag naman po tayo makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na dali! La 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 Ichika mo na dali! Isa pa! La 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 Ichika mo na dali! Grabe, at least happy birthday, Piolo Pascual! Ay, Papa P! Happy birthday! Olabia. Ay, And happy Joyce birthday! Interio. Happy birthday din kay Oyo Boy. Magka-birthday pala sila ni Piolo. Ay, happy birthday! At dahil dyan, syempre may regalo sa inyo si Mama Lo. Ay, ano? Pwede sila na lang yung gumawa nun. Parang